Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sinabi ni Mama, Kuya Reje, ang iyong patrol squad ay may mahirap na trabaho sa pagbabantay sa isla. Halika, ito ang aking toast sa'yo, inom tayo, inom tayo. Sinabi ni Kuya Reje, anong mahirap o hindi, walang kahulugan iyon. Sinabi ni Mama, may damdamin ang mga tao. Hindi mo kami pinahirapan, at lahat ay palaging nagpapasalamat sa iyo ng malalim. Sinabi ni Kuya Reje, pagdating sa pagsukli, hey, habang hinawakan niya ang mga kamay ni Mama. Tulad ngayon, o kaya'y mas maraming kooperasyon, at pagkatapos, habang naamoy niya ang mukha ni Mama at hinawakan ang kanyang damit. Nabagsak ni Mama ang baso at sinabi, Kuya Reje, huwag mong gawin ito, habang sinubukan niyang abutin ang baril sa mesa. Habang malapit nang makuha ni Mama ang baril, biglang tumunog ang kwintas ni Kuya Reje. Ring, ring, ring. Sinuntok ni Wuchen sa lig si Kuya Rage gamit ang karit. Takip ang sarili ni Mama at sinabi, ikaw, paano ka nakapunta dito? Sinabi ni Wuchen, may mas maraming miyembro ng grupo sa isla, tama ba? Kung patayin natin siya, ang biometric device na ito ay maghahatid ng balita ng kanyang kamatayan. Kinuha ni Mama ang kiring habang sinabi ng radyo, ano ang ginagawa niyo? Sinabi ni Wuchen, wala, aksidente lang, habang sinubukan niyang gayahin si Reje. Sinabi ni Mama, ibalik mo ang mga susi. Sinabi ng radyo, buwisit, maging alerto kayo, narinig ninyo. Sinabi ni Wuchen, nakuha, nakuha. Sinabi ni Wuchen kay Mama, masyado silang naglagay ng mga bitad. Umalis muna tayo. Sa labas, sinabi ni Mama, buwisit, halos makuha ko na ang susi sa silangang dungsyon kung nasaan si Professor E. Sinabi ni Wuchen, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Sinabi ni Mama, hindi pa narito sina Oliver at ang iba pa. Hindi nila alam na may lugar na ganito. Kaya paano mo ito natagpuan? At bakit mo ako tinutulungan? Sinabi ni Wuchen, madali kitang matagpuan. Maging sa paghuhukay ng mga lagusan o pagtatayo ng mga daanan, kailangan mong iwasan muna ang mga bitak ng bato at vegetation layers sa ibabaw, pagkatapos ay iwasan ang mga hindi matatag na gravel zones. May ilang lugar na lang ang natitira. Dumating ako para iligtas si Professor E. Magkakampi tayo. Sinabi ni Mama, tingnan ang iyong mga kasanayan, alam kong hindi ka ordinaryo. Sinabi ni Wuchen, pero ikaw, ginawa mong sobrang maingat ni Oliver na nakaapekto sa ating malaking misyon. Sa totoo lang, hindi gaanong maganda ang plano mo. Sinabi ni Mama, ang aming plano ay maghintay hanggang umalis ang mga may mabibigat na armas sa isla para sa isang deal. Pagkatapos, habang ang mga pabaya at manyak na 10 tauhan ni Reje ang nagbabantay sa isla, lasingin natin sila at nakawin ang susi para palayain si Professor E. Sinabi ni Wuchen, at pagkatapos palayain si Professor E. Sinabi ni Mama, napakakaya niya. Kapag siya ay nakalabas, makakahanap siya ng paraan, sigurado. Sinabi ni Wuchen, isang Professor E laban sa isang grupo na may mainit na armas na kayang magpawala ng daan-daang tao. Siya ay isang siyentipiko, hindi super saiyan. Ang mga profesional ang dapat humawak ng profesional na bagay. Pero kailangan mong ibahagi sa akin ang lahat ng impormasyong mayroon ka. Sinabi ni Mama, mahigit 10 taon na ang nakalilipas, tumama sa reef ang isang yacht sa malapit. Isang sugatan na lalaki ang nakarating sa isla. Dahil siya ay gwapo, agad niyang naakit ang isa sa mga batang babae ng isla. Binigyan niya siya ng pagkain at tubig. Nang siya ay ginawin, ginamit niya ang kanyang katawan para painitin siya. Sa ilalim ng kanyang pag-aalaga, unti-unti siyang gumaling. Pagkatapos gumaling, ayusin niya ang yacht at umalis sa isla ng walang salita. Sinabi ni Wuchen, ang koneksyon ng lalaking iyon sa kasalukuyang gang ay. Sinabi ni Mama, hindi nagtagal matapos siyang umalis, bumalik siya kasama ang ilang lalaki at barkong puno ng mga kagamitan at materyales sa pagtatayo. Ginamit nila kami para tulungan silang magtayo ng mga bagay. Kapag tapos na, binaliktad nila kami at walang awang pinatay. Sinabi ni Wuchen, ano ba talaga ang ginagawa nila sa islang ito? Sinabi ni Mama, narinig ko ito kay Reje. Original silang isang subcontracted team mula sa Deep Blue Biotech sa VA na nangingisda ng isang uri ng isda sa malalim na dagat. Ang species na yon ay inaakala na naubos na 65 milyong taon na ang nakalilipas. Pero lumalabas na buhay pa sila at bumabalik sa baybayin malapit sa islang ito tuwing taon para mangitlog. Sinabi ni Wuchen, ang Deep Blue Biotech ng VA
Kilala ko ang kumpanyang iyon, nakatuon sila sa pagbabaliktad ng pagtanda ng cell at neural regulation. Sinabi ni Mama, binanggit ni Reggie na ang mga itlog ng isda lamang ay may mga epekto tulad ng pagpapahaba ng buhay, walang hanggang kabataan, at kahit immortality. Sinabi ni Wuchen, tech company ba talaga yon? Parang nasa cultivation territory. Mukhang naniniwala talaga ang mga dayuhan sa ganitong bagay. Teka, si Professor Yi ay nag-aaral din ng mga bihirang flora at fauna. Baka. Sinabi ni Mama, pagkatapos niyang dumating, ayaw na nilang mag-subcontract. Sinubukan nilang direktang makipag-ugnayan sa mga buyer at sila na ang mag-deliver. Ang core members ay umalis kamakailan para ayusin yon, karaniwang tumatagal ng 3 araw. Sinabi ni Wuchen, kahit na kayong lahat ay babae, marami pa rin kayo. Naglakas loob silang mag-iwan lamang ng 10 lalaki para bantayan ang isla. Sinabi ni Mama, marami silang bitag na itinayo dito, marami sa mga ito ay may malalakas na pampasabog na nakabaon. Sinabi ni Wuchen sa kanyang sarili, sa ibang salita, kung gusto nating silang talunin nang hindi nasasaktan ang mga inosente, kailangan nating silang lahat, lalo na ang mga may mabibigat na armas, sa isang pagkakataon. Ito ang Indian Ocean, nasa migratory path mismo ng mga blue whale mula breeding hanggang feeding grounds. At sa loob lamang ng 3 araw, high tide na. Sino ang mag-aakalang, pagkatapos ng libong siklo ng panloloko sa tao, ang mga trick para sa mga hayop sa dagat ay magagamit dito? Sinabi ni Wuchen, Mama, bukas humanap ka ng paraan na lumapit kay Reggie at tulungan mo akong magtipon ng ilang bagay. Sinabi ni Mama, sige. Sinabi ni Wuchen, pagkatapos ay dalhin mo ang lahat sa malayong bahagi ng silangang bundok, malayo sa kanlurang dulo ng isla. Sinabi ni Mama, okay. Habang lumalangoy si Wuchen sa ilalim ng dagat, sinabi niya sa kanyang sarili, setup complete. Ang natitira na lang ay maghintay na bumalik ang mga taong iyon at umakyat ang tubig. 3 araw na ang lumipas, sa takip silim, umiakyat ang tubig mahinang sinabi ni Wuchen, nakita mo nang mabuti. Iyon ba ang lahat nila? Sinabi ni Mama, inan. Tumakbo si Wuchen paunahan at sinabi, tara, pababa sa paanan ng bundok para mag-regroup kasama ang iba. Sinabi ni Mama, kaya ano ngayon? Ano ang dapat nating gawin? Yumakap si Oliver kay Wuchen at sinabi ni Wuchen, wala na tayong kailangang gawin. Maghintay lang tayo na bumaba ang tubig bukas ng umaga. Matulog magpakailanman ang mga lalaki. Nagulat si Mama. Sinabi ni Oliver kinabukasan. Sila. Paano nangyari ito? Sinabi ni Wuchen, ginamit ko ang piezoelectric crystal mula sa stereo headset na ibinigay sa akin ni Mama para bumuo ng isang device na naglalabas ng subsonic while mating calls. Ang mga balya ng iyon ay naakit na magkakasama. Ang mga mating calls ay nag-resonate sa underwater canyon sa high tide, pinalawak ang saklaw ng mga sound waves. Naging isang deadly subsonic weapon. Tara, puntahan natin ang silangang Dongjon at iligtas si Professor Yi. Habang kinukuha ni Wuchen ang susi, biglang may sumigaw na sexy na babae sa takot. Ano ang bagay na yon? Nakita ni na Wuchen at ang iba ang isang halimaw na may daladalang isa sa kanilang mga kaibigan. Sinabi ni Wuchen, hey, Mama, noong araw na yon na sinabihan kitang isint sa akin ang lahat tungkol sa isla. May tinatago ka pa bang bagay sa akin, habang tahimik na pinagpapawisan si Mama. Sinabi ni Wuchen sa kanyang sarili, hindi ngayon ang oras para imbestigahan ang mga bagay na iyon. Kung may ganoong nilalang sa isla, mas mapanganib ang kalagayan ni Professor Yi. Ang pinakamahalaga ngayon ay iligtas ang profesor. Lumingon si Mama. Sinabi ni Wuchen, lahat pumasok sa loob ng bahay. Pinakamainam na huwag mag-isa ngayon. Magkakasama kayo. Huwag lumabas, isara ang lahat ng pinto at bintana, at maghintay sa aking pagbabalik. Habang pinagpapawisan si Mama. Sinabi ni Wuchen, takpan muna natin ang kanilang mga bangkay. Hindi muna natin sila asikasuhin pa. Oliver, asikasuhin mo ang side door doon, patibayin ko ang bintanang ito. Tandaan, kapag wala ako, mahigpit na isara ang mga pinto at bintana. Maghintay sa aking pagbabalik bago gumawa ng anuman. Makalipas ang ilang sandali, sa labas, tiningnan ni Wuchen ang mga bakas ng halimaw. Sinabi ni Wuchen, Jelle, hindi na kasing lalim ang mga footprints. Mukhang bumagal na ang kanilang paglalakad. Habang nakakita si Wuchen ng isang lalaki sa kalayuan, tiningnan siya ng lalaki nang may nagniningning na mga mata at sinabi, Year ay, at sinugod si Wuchen.
Kinuha ni Wu Chen ang kanyang kutsilyo at sinabi sa kanyang sarili, ganoon kalupit ang puwersa. Hindi matalino ang direktang banggaan. Kailangan nating i-redirect ang puwersa at gamitin ito ng matalino. Sinugatan ni Wu Chen ang kanyang braso at tinakpan ng lalaki ang kanyang mukha at sinabi, "Oh." Tumakas ito. Sinabi ni Wu Chen, "Huwag ka nang tatakbo ulit," habang hinabol niya ito. Tumingin-tingin si Wu Chen sa paligid ng kuweba at nakakita ng isang bagay sa kalayuan. Nakakita siya ng isang itim na lotus at isang malaking puno. Nakahiga sa lupa sina Yi Kongyun, Yilan, at ang magandang blonding sexy na ate. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, "Iyon ba si Professor Yi? At ang babaeng na-capture kanina?" Isang pabango na may bahid ng kapaitan. Ang kakaibang amoy na ito. Itinaas ni Wu Chen ang kanyang kutsilyo at sinabi, "Para sigurado, patayin muna natin ang taong ito, pagkatapos iligtas ang iba." Sumigaw si Mama, hindi, habang tumakbo papunta kay Wu Chen. Hinawakan niya ang braso ni Wu Chen at sinabi, "Huwag mo siyang saktan. Pakiusap, patawarin mo siya." Sinabi ni Wu Chen, "Basta hindi niya sasaktan ang sinuman, hindi naman kailangang gawin natin sa kanya ng anuman. Suriin ko muna si Professor Yi." Tiningnan ni Wu Chen si Yi Kongyun at sinabi, "Buti, humihinga pa siya. Maaari pang mailigtas." Naglagay si Mama ng tela sa sugatang braso ni Lan. Sinabi ni Wu Chen, "Mama, maaari mo na bang sabihin sa akin ngayon? Sino ba talaga siya?" Sinabi ni Mama, "Nagsimula ang lahat 20 taon na ang nakalilipas. Isang mayamang lalaki mula England ang nakakuha ng impormasyon tungkol sa islang ito. Tinipon niya ang mga maharlika at elite mula Western Europe para mag-organize ng isang ekspedisyon na tinawag na Prehistoric World. Ang mga mausisang lalaki at babae, kahit ang mga may anak, ay sumali. Pagkatapos nilang dumating sa isla, sa simula lahat ay masaya. Naramdaman nila ang isang hindi pa naranasang kalayaan at kaligayahan. Sa isang mundo na walang mga restriksyon, lubos nilang pinasok ang bagong karanasang ito. Hanggang sa may nakadiskubre ng kuwebang iyon. Sinabi ng isang lalaki, "Anong uri ng bulaklak ito? Hindi ko pa ito nakita kailanman." Sinabi ng kanyang kaibigan, "Isang bagong species. Magiging sikat tayo." Sinabi ni Mama, pero pagkatapos ng matagal na panahon sa kuweba at malapit sa mga bulaklak na yon, lahat ng lalaki ay nababaliw at nagsimulang pagpapatayin ang isa't isa. Bilang resulta, halos lahat ng lalaki ay namatay sa gulo na yon at mahigit sa 10 babae rin ang namatay. Ang mga nakaligtas ay takot na nagtago. Sa huli, natagpuan nila ang kasalukuyang kanlungan. Walang nakakaalam kung ilang taon ang lumipas pagkatapos noon. Unti-unti naubos ang mga supply at ang ilang tao ay nabaliw at nagpakamatay. Sa huli, kami na lang ang natira. Sinabi ni Wu Chen, "Nakuha ko. Sa tingin ko naiintindihan ko na." Kaya, siya ay isa sa mga taong mula sa Deep Blue Biological Outsourcing Team na dumating sa isla pagkatapos. Sinabi ni Mama, siya ang unang nasugatang lalaki na nakarating sa isla na binanggit ko kanina. At ang batang babae na ginamit ang kanyang katawan para painitin siya ako yon. Dinala niya ang natitira sa grupo sa isla at lubos na nagsisi. Dahil sa akin, bumaliktad siya laban sa kanila at malubhang binugbog. Tumakas siya dito, kinain ang mga bulaklak at nababaliw. Pero kahit sa kanyang kabaliwan, tuwing may kaunting katinuan siya, sinusubukan niyang atakihin ang mga taong iyon para protektahan kami. Habang nagulat si Wu Chen, sinabi ni Mama, "Gustong-gusto ka ni Oliver. Sa tingin niya kayang protektahan mo siya, protektahan kami, tulad ng ginawa niya." Sinabi ni Wu Chen, "Siyempre poprotektahan ko siya." Sinabi ni Mama, hindi mo pa lubos na naiintindihan. Ang ibig sabihin ni Oliver sa like, pareho ng like na naramdaman ko para sa kanya. Naiintindihan mo ba? Gusto ni Oliver na eh. Pinagpapawisan at kinamot ni Wu Chen ang kanyang mukha, sinasabing, "Ha? O hindi ba medyo kakaibang oras para banggitin yon? Magtuon muna tayo sa pagligtas kay Professor Yi." Biglang may nagsalitang magandang babae, Mama, may mali. Mas maraming reinforcements ng mga nilalang na iyon ang paparating." Sila eh. Nagulat si Wu Chen. Nagulat din si Mama at sinabi, "Mga bata." Sa kanlungan, sinabi ng isang lalaki, "Hehehe, kaya pala hindi nyo kami pinapayagang maglanding dati, ha?" Habang umiiyak ang mga babae. Hinawakan ng lalaki ang ulo ni Oliver at sinabi, "Nag-enjoy sila ng lahat ng taong iyon. Ngayon, kami naman ang mag-enjoy," habang hinawakan niya si Oliver.
Namula at pumikit si Oliver habang umiiyak. Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Oliver at siya ay sumigaw, hindi. Tumigil ka, habang sinabi niya, hehehe, biglang nawala ang ilaw. Sinabi ng lalaki, anong nangyari? Biglang nabasag ang bintana habang may anino na tumalon papasok. Sinuntok ng anino ang mukha ng lalaki. Sinabi ng kanyang kaibigan, huwag magpanik, magperes-peres sa malapit, maghanda para sa labanan. Ang pinakamalapit sa pinto, suriin ang backup power, habang tumalon ang lalaki sa sahig at lumipad palayo. Ginamit ni Mama ang EA negatibo 47, hawak ang magazine bilang grip, at pinaputukan ang mga bandido, sumisigaw, kayong mga bandido. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, ang kanyang combat stance at shooting precision. Mayroon siyang propesyonal na pagsasanay. Noong mas maaga, sinabi ni Wu Chen, ako ang maglulunsad ng pangunahing atake ng harap-harapan. Si Mama ang susuporta sa akin. Oliver, ikaw ang magliligtas sa mga bata. Pinaputukan ni Mama ang mga bandido at sinabi, mamatay kayong lahat. Habang kinamot ni Ilan ang iba pang mga bandido, at sumigaw sila, waa. Sinabi ng isang bandido, lilinaw na ang aking paningin. Bukod sa babaeng iyon, may isang kakaibang bagay. Patayin silang lahat. Tiningnan ni Oliver si Wu Chen at sinabi, Wu. Takpan ni Wu Chen ang bibig ni Oliver at sinabi, Lale. Manatiling kalmado. Si Mommy ang kumukuha ng kanilang atensyon. Makakahanap ka ba ng paraan na tipunin ang ibang mga ate? Nangako ako kay Mommy na tutulungan ko kayong lahang makatakas. Sinabi ni Oliver, habang humihuni siya. Sinabi ni Wu Chen, ano ito? Sinabi ni Oliver, ito ang tinuruan sa akin ni Mommy, isang uri ng low-frequency signal. Ang mga taong hindi pa nasanay o higit sa 30 taong gulang ay hindi makakarinig nito. Sinabi ni Mommy na maaari naming gamitin ito para tawagin ang aming mga ate kapag may panganib. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, hindi ordinaryong babae si Mommy. Kung tama ang pagkakaalala ko, ito ay isang signal method na ginagamit ng mga profesional na assassin. Sinabi ni Wu Chen, nandito na ba ang lahat? Sinabi ni Oliver, maliban kay Mommy. Sinabi ni Wu Chen sa mga batang babae, ako ang magpoprotekta sa inyong pagtakas. Isa-isang lalabas tayo mula dito. Kapag nakalabas na kayo, tumakbo kayo sa kanluran papunta sa baybayin. Kukunin natin ang kanilang barko para makatakas. Sinabi ng isang babae, umalis? Pero ito ang aming tahanan. Sinabi ni Oliver, ito ang aming tahanan. Sinabi ni Wu Chen, naintindihan ko, pero hindi naligtas ang islang ito. Hindi ito ang gusto ni Mommy, habang bumaba si Ilan mula sa kisem. Patuloy na nagpaputok si Mama. Sinabi ni Oliver, Mommy, too. Habang lumabas ang mga sexy na babae mula sa kanlungan at tumakas. Tiningnan ni Oliver ang kanlungan. Sinabi ni Wu Chen, Oliver, bigyan mo ng signal si Mommy. Sinabi ni Oliver, habang ginamit niya ang kanyang signal. Sinabi ng mga bandido, Gago, huwag mong barilin ang mga kasamahan natin. Sinabi ng isa, itigil ang putukan. Itigil muna ang putukan. Sinabi ng kanyang kaibigan, hawak ang baril ng mali, ha? Walang tao dito. Sinabi ng bandidong may turban, Na-trick tayo. Sunod sila, habang daladala ng magandang blonding sexy na ate si Ikong Yun palayo. Tinignan ni Wu Chen pababa sa bangin at nakakita ng 2 bangka. Sinabi ni Wu Chen, kukunin natin ang mga ito para makatakas. Sinabi ni Oliver, Wu Chen. Ang mga taong iyon sa kalayuan, habang dumating ang maraming bangka. Sinabi ni Wu Chen, mga reinforcements ng kaaway. Mukhang hindi talaga nila binaba ang lakas ng ating isla. Sinabi ni Mama, lalaban kami hanggang sa huli. Sinabi ng mga babae, Mommy. Nag-isip si Mama ng mga naughty na bagay at sinabi, mga bata, kahit mamatay tayo, hindi tayo dapat makapture. Mas masahol pa yon kaysa sa kamatayan. Halika, tipunin ang lahat ng mga armas na inilabas kanina. Habang ibinigay ni Mama ang susi kay Wu Chen. Sinabi ni Mama, pakiingatan mo ito para sa akin. Kung mabubuhay ako, sasabihin ko sa iyo kung para saan ang susi na ito. Naglagay si Wu Chen ng isang kahon ng sardina sa baril habang tiningnan siya ng mga babae, nagulat. Hawak ni Wu Chen ang A-47 sa kanan at sinabi, hindi ko hahayaang mamatay ang sinuman sa inyo. Lahat tumakbo ng mabilis habang tumatakbo ang mga bandido papunta sa kanila. Sinabi ni Oliver, Mom, gusto naming makipaglaban kasama mo.
Sinabi ng isa pang babae, sa pinakamasamang senaryo, kamatayan lang. Sinabi ng magandang blonding sexy na ate, kung mamatay tayo, mamatay tayong magkakasama. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, kalimutan na. Ang pagkakaroon ng morale ay hindi masamang bagay. Sinabi ng isang bandido, ulitin ko ulit, makinig ng mabuti. Patayin ang lahat ng lalaki sa isla, iwan ang mga babae, gawin niyo sa kanila ang gusto ninyo, habang sinabi ng iba, oo. Sinabi ng bandido sa kanyang sarili, patayin ang lahat ng insiders sa isla, kunin ang mga babae. Alam talaga ng boss kung paano mag-enjoy, hehehe, habang itinutok niya ang kanyang rifle at sinabi, mamatay. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, oh no. Habang ang laser ay nakaturo sa kanyang balikat. Sinabi ng bandido, nahit ba natin sila? Hindi mahalaga, tuloy lang. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, crap, nasa firing range na nila tayo habang tinamaan si Oliver sa kanyang magandang makinis na braso. Sinabi niya sa sakit, Sinalo ni Wu Chen si Oliver at sinabi sa kanyang sarili, damn it. Habang nakakita siya ng isang malaking naval ship sa kalayuan. Sinabi ni Kapitan Ning Yuan, may ebidensya na ang aming mga mananaliksik ay dinala sa islang ito na walang marka. Ang aming fleet ay malapit nang maglunsad ng rescue mission. Ang mga hindi kaugnay na tauhan ay dapat agad na mag-evacuate. Sinabi ni Wu Chen, ang boses na yon, si Kapitan Ning. Sinabi ng isang bandido sa kanyang radyo, sta. Bakit may warship? Hindi binanggit ni boss ito. Ano ang gagawin natin? Okay, nakuha. Tumawag ang command. Dapat tayong agad na mag-retreat. Iwasan ang anumang military conflict sa Huaxia. Sinabi ng nakamaskarang bandido, narinig niyo yon? Simulan ang bangka, retreat. Habang tumatakbo ang mga babae papunta kay Mama at sinabi, Mom, tiningnan ni Mama ang mga batang babae at sinabi, iligtas niyo siya. Sinabi ng magandang blonding sexy na ate, ang dugong ito. Si Mama ay tamaan. Nabaril siya. Makalipas ang ilang sandali sinabi ng isang doktor sa barko kay Kapitan Ning Yuan, lampas na ang propesor sa critical stage, pero kailangan pa ng 2 karagdagang treatment para sa detox. Sinabi ng isang doktor kay Mama, ang lalaking ito ay walang mga palatandaan ng buhay. Binibini ang aking pakikiramay. Yakap ni Mama si Ilan at sinabi, hindi. Habang umiiyak siya. Sinabi ni Wu Chen, malubha ang iyong sugat. Kung hindi mo tatanggalin ang bala at ihihinto ang pagdurugo. Sinabi ni Mama, wala na siya. Napuno ng paghihirap ang kanyang buhay di. Sinabi ni Wu Chen, alam ko pero ikaw pa rin. Sinabi ni Mama, alam ko ang aking kondisyon. Hindi ito kasing simple ng pagtatanggal ng bala. Ubo. Wu Chen, hayaan mong magbitiw ako ng ilang huling salita. Naaalala mo ba ang susi na ibinigay ko sa'yo? Sinabi ni Wu Chen, nandito ito. Sinabi ni Mama, ang susi na ito ay naglalaman ng lihim ng aming pamilya. Pakiingatan mo ito para sa amin. Ako ay isang descendant ng pamilyang Savoy. Ubo. Nagulat si Wu Chen at sinabi, Savoy. Ang royal family ng Italy na may 900 taong lineage. Sinabi ni Mama, nabagsak ang royal family. Ngayon si Oliver na lang ang natitirang bloodline. Wu Chen, si Oliver ipinagkatiwala ko siya sa'yo. Sana ay makatulong siyang ipagpatuloy ang aming bloodline. Habang humiga siya sa dibdib ni Ilan. Sinabi niya, ngayon, papunta na ako sa'yo. At dahan-dahang pumikit, hawak ang kamay ni Ilan. Pareho silang nanaginip na naglalakad sa beach sa Golden Sunset. Pinikit ni Wu Chen ang kanyang mga mata. Isang araw na ang lumipas habang naglalagay ng mga libingan para sa mga namatay, umiiyak si Oliver habang umiiyak ang mga babae, naka-shirt lang ng walang pantalon. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, sana magpakailanman kayong magliwanag sa pag-ibig sa mundong iyon. Si Oliver ay may ako. Sinabi ni Kapitan Ning Yuan, Wu Chen, patawad na kahit sa loob ng misyon, kailangan mo pang dumaan sa lahat ng ito. Sinabi ni Wu Chen, Kapitan Ning, ayos lang ako. Naawa lang ako sa mga batang babae na nakaligtas. Sinabi ni Kapitan Ning Yuan, tama ka. Kaya kailangan mong alagaan sila ng mabuti mula ngayon. Sinabi ni Wu Chen, ha? Ano? Sinabi ni Kapitan Ning Yuan, inayos ito ng iyong uncle. Good luck. Nalito si Wu Chen at sinabi, Sinabi ni Kapitan Ning Yuan, well, magaling ka naman talagang mag-alaga ng mga babae. Sinabi ni Wu Chen, hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin.
Makalipas ang ilang sandali habang bumaba si Wu Chen sa barko kasama sina Oliver at ang kanyang mga ate, sinabi ni Liruobing na inis sa nakikita, "Mahal, natapos mo na ba ang iyong misyon?" Ngumiti si Wu Chen at sinabi, "Hehe, hindi sigurado. Mukhang sa tingin ni Kapitan Ning ay hindi pa ako ganap na nakakatapos." Mahinang sinabi ni Liruobing, Bakit lahat ng babaeng iyon ay sumusunod sa iyo? Ano ang ginagawa mo? Dati 2 o 3 babae lang ang dinala mo, ngayon todo na. Buong barko ng mga ito. Kaya pa ba ng katawan mo yon?" Pinagpapawisan si Wu Chen at sinabi, "Pagdating sa mga detalye, kailangan mong tanungin ang iyong uncle." Sinabi ni Liruobing, "Baliw na ba ang dad ko?" Makalipas ang ilang sandali, sa shower sinabi ni Wu Chen, "Mahal, nararamdaman mo ba ang puwersang itinago ko sa loob ko?" Nanginginig si Liruobing at sinabi, ang kulit mo." Sinabi ni Wu Chen, "Nga pala, mahal, ang batang babae na bumaba kasama ko sa barko, ang pangalan niya ay Oliver. Sana maturuan mo siya ng bawat detalye tungkol sa buhay na maharlika, mas mabilis mas maganda." Pinagpapawisan at namula si Liruobing habang sinabi, habang lumalakas ang usok. Sinabi ni Liruobing, "Lelelenan," habang tinakpan niya ang kanyang bibig. Sinabi ni Wu Chen, "Sige, iyon ay ituturing kong." At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.